Mga master, sa loob ng mahigit 3 taon na magkasama tayo dito sa atin pong Facebook page at sa YouTube ay marami po tayong natatanggap na mga reklamo tungkol sa GSIS loans in particular. Actually, halos wala pong araw na wala tayong matanggap na reklamo. Kaya nakapag-desisyon po tayo before na hindi po mag-loan sa GSIS. Pero lately, this month lamang po ay nagdesisyon po ako na mag-avail ng isang uri ng loan mula sa GSIS. At dito sa episode na ito ay ibabahagi ko po kung bakit ako nagdesisyon na mag-avail ng loan na ito. So matagal pa na po ay sinubukan ko rin yung GFAL before, pero hindi po ako nag-qualify dahil wala po akong existing na account by that time. Hindi ko po pinaprocess yung UMID account ko. So ngayon ay meron na po yung temporary card. So nag-apply po ako ng regular policy loan sa GSIS. Kasi po yung pinili ko dito na option ay yung wala pong monthly amortization. So hindi po ako naglagay ng amount na i-deduct from my salary para pambayad sa policy loan na ito. Aware naman po ako na yung policy loan na in-applyan ko ay mayroon pong interest rate na 8% per annum compounded annually. At alam ko po na ganun talaga yung loan na ito, pero pinili ko pa rin na mag-avail. Bakit po? Una ay katulad po ng karamihang mga kasama po natin sa DepEd ay halos nasa minimum na po tayo na limit ng net take home pay, kaya hindi po tayo basta-basta na makapag-avail ng loan sa especially yung bagong loan, kasi magiging insufficient na yung atin pong sahod. So automatic na ma-disapprove yun ng atin pong loan verifier. So ang ginawa po natin is mag-apply ng isang loan na either existing sa deduction sa payslip o kaya ay isang loan na hindi magdi-deduct mula sa sahod. So yung first option ko po talaga ay doon sa PLI. Of course, kasi nga naging parang nasa isip po na rin na hindi mag-avail ng loan sa GSIS dahil na rin po siguro sa sobrang daming nababasa natin ng mga reklamo everyday. Yung first option ko po talaga is mag-renew na existing loan doon sa any of the PLIs na mahigit 1 taon na rin yung kanyang deduction. So nung nag-offer kasi ng 5 years na term ang PLIs ay nag-avail po ako noon, and yun po yung ginamit namin pampatayo po ng bahay. So very useful po siya. Then after more than 1 year ay nakapag-decide po sana ako na mag-renew. So sinubukan ko po mag-inquire sa isa pong PLI na more than 1 year na yung deduction. And actually yung first account is more than 1 year, tapos yung second account, kasi nag-avail po tayo ng second account na offer ng DepEd before, ay hindi pa umabot ng 1 year na yung deduction niya. So yung halaga po ng total ng loan na yon ay nasa mga 320,000 yung gross amount. Okay? Yung gross amount. Alam po natin na kapag tayo po ay mag-renew ng isang loan sa isa pong PLI, yung kanila pong babawasan ng 6% na service fee ay doon sa gross amount ng inyong loan. So if you have this 320,000 na loan sa isang PLI at gusto po ninyong i-renew ito, then it will cost you about 19,000 sa service fee pa lang. So yung sagot po ng PLI when I ask about kung magkano yung magiging net proceeds, ang sinabi po ay nasa 28,000. So more than 1 year of payment, yung magiging net proceeds ko ay nasa 28,000. Of course, labas na po doon yung para sa service fee. So napaisip po ako noon na tatanggap ako ng nasa 28,000 na net proceeds, tapos by the loan application mismo ay parang namigay na ako ng nasa 19,000 para sa service fee ng aking loan kapag i-renew ko siya. So for me, yung nasa isip ko ay
hindi pa siya ganun ka worth it, no, na after more than 1 year ito po yung makukuha ko, tapos ito yung cost na kapalit ng pag-avail ng loan. So hindi ko tinuloy yung plano sa isang PLI, and then I decided na dito na lang muna sa isang loan na siya pong wala namang monthly amortization kasi may option na ganun. Tapos I know in myself na one of these days unti-unti ko siyang bayaran, no, kasi pwede naman po magbayad sa remittance centers kung hindi ka pupunta ng GSIS, no. So para nang sa ganun ay hindi po maging malaki o hindi po tutubo ng malaki talaga yung loan, kasi alam ko na 8% compounded annually yung kanyang interest rate. So yung loan amount pala na na-avail ko sa may policy loan is nasa 12,000 pesos, kasi nga maliit lang yung atin pong contribution kasi maliit po ko yung sahod ng mga non-teaching personnel. So nasa 12,000 yung na-avail na loan, tapos using the interest rate ay mga nasa 960 or below 1,000 pesos yung kanyang magiging interest after 1 year. So yun yung naging option ko, knowing na in 1 year nasa 1,000 or less than 1,000 yung magiging interest niya. So if babayaran ko siya ng mahigit 1,000 sa loob ng isang taon, nabayaran ko na yung interest for 1 year, tapos nabawasan pa yung kaniyang gross loan amount. At hindi na ako namigay ng service fee na nasa 19,000. Kasi po hindi naman ganoon kalaki yung needs na kinakailangan by that time during my loan application. Kaya yun po yung naging option ko. So sa mga ganitong sitwasyon kasi nagagamit, no, yung ating knowledge doon sa terms and conditions ng mga loans, and particular mismo doon sa cost na pwede pong ma-charge sa atin whenever we avail of any loan. No, ngayon that we know, ito service fee, lagi po yan nakabase sa gross amount ng isang loan. Kaya kung napakalaki na ng halaga ng utang mo sa isang lending institution, kapag nag-renew ka, mas mataas yung mawawala sa iyo, mas mataas na halaga, malaking halaga yung mawawala sa inyo, no, which supposedly na nabayad mo siya for a period of time, no, unti-unti nabayad mo siya doon sa loan amount ninyo, pero hindi mo siya mapapakinabangan kasi mapupunta siya sa service fee kapag ikaw ay nag-renew. So yun yung cost na dulot niya. Then the other side, yung isang option, ganito yung cost, maliit na service fee, tapos yung maliit na interest. So yun po, no, yun po yung knowledge natin when it comes to the terms and conditions of the loans, para magagamit natin when we decide kung ano yung option na pwede nating mai-avail or kung saang lending institution tayo mag-a-avail ng loan, no. So sa mga wala pang mga policy loan dyan, no, at medyo tagilid tayo dito sa dating na take home pay, no, then we have the option to avail of the policy loan. Wag lang nating lagyan ng monthly amortization doon, no. Yung AAO ay automatic na mag-approve ng application na yon, kasi hindi naman yan makakaapekto sa iyong net take home pay, no. So pag mangyari po yun, ay may makukuha kang proceeds. Wag lang ma-expect kasi maliit lang naman talaga yung pwede ma-avail sa regular policy loan ng GSIS. Tapos just orient yourself na talagang dapat mong bayaran siya from time to time, over the counter or through remittance centers, kasi yun 8% per annum compounded annually yung service interest rate ng ganitong uri ng loan ng GSIS. Kahit po ganun siya, yung interest niya as to the value, no, yung halaga ng actual interest ay lubos naman siyang mas maliit compared doon sa cost ng service fee kapag nag-renew ka ng existing loan sa isa pong private lending institution. So yun,
yun po yung ginawa ko, and yun po na yung naging decision ko kung bakit by this time, after more than 3 years na laging nagkakasalamuhan ng mga problema na sinusumbong ninyo, ay nakapag-decision din ako na pumasok dito po sa pag-avail ng loan mula sa GSIS.